Ano nga ba ang tunay na pangyayari nang maaksidente itong si Ian Veneracion at Jojo Avellana? So isa po ako sa napuruhan sa aksidente. This is the worst accident I ever experienced in my whole life. Iniwan ako ng mag-iina ko. Bumiyahe sila papuntang Japan. Naiwan ako mag-isa. Ano reaction mo na si PJ hindi naimbitahan sa kasal ni Carla Avellana? Nagulat na lang din kami na biglang lumabas na kinasal na si Carla. Talagang walang na-invite sa aming Avellana. Noong pa man lumalabas yung issue na gay daw si Tom Rodriguez? Oh yeah. Gusto ko magkita kami, kasama ko yung papa niya. Yun yung best. Nahihiyak tuloy ako. Kasi sobrang nami-miss ko na yung mga pamangkin ko. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang tanghali, hapon, madaling araw kung anong oras man dumarating sa inyo ang vlog na ito. Tulad ng aking pangako, realidad, katotohanan, kwento sa likod ng kwento ang ating pong pag-uusapan. At this time, matagal din kami hindi nagkita. Ito yung mga panahong That's Entertainment pa na madalas kami nagkukwentuhan. But this time, ibang level na ang aming pagkukwentuhan. Please welcome ang nag-iisang Jojo Avellana. Yes, Molly! Sa wakas, natuloy na tayo. Thank you so much for inviting me here. Sa wakas, ito na. Jo, matagal-tagal na rin tayo hindi nagkikita. Yes. Tampohin mo. Molly, ayan ka Iba na yung naman. mukha mo. Ayan ka na naman. Binubola mo na naman ako. Talagang hindi ka nga nagbabago. Well, siyempre, meron nag-aalaga sa aking mukha. Sino? Eto, sasabihin ko. Hindi, nagpapasalamat po ako sa Aesthetic Skincare. Maraming salamat sa kanilang pag-aalaga sa aking mukha. Of course, located yan po sa Commonwealth Fairview. Yan po, makikita nyo dyan, Aesthetic Skincare. And of course, hello kay Madam Love. Maraming salamat. Hello. Sinabi niyang hello. Hello tayo sa kwentuhan. Katotohanan, realidad. Kumustahin muna natin ang nakaraan ni Jojo. Kumusta ka na after so many years? After 2 decades almost? Yes. Nang mawala ang Dutch Entertainment. Well, I'm good. Ito nga po, nakarecover ako kasi nagkaroon ako ng major car accident noong 1999. I'm with Mr. Ian Veneracion that time. So, isa po ako sa napuruhan sa aksidente. Kaya natigil po ako sa show business ng matagal. So, mga umabot din ng 11 years. So, after that, bumiyahe ako ng Japan for 11. After a year na nag-recover ako sa aking aksidente, may offer sa akin sa Japan. Then, I've tried kasi malaking nawala sa akin. Then, natigil nga ako. Natigil ako sa trabaho. Totaling walang trabaho ako for 1 year. So, sinubukan ko yon. Sinuwerte naman. At nagtuloy-tuloy ako sa Japan hanggang 2011. Silipin natin yung kwento nung aksidente. Walang malinaw na kwento. Walang video. Ano nga ba ang tunay na pangyayari nang maaksidente itong si Ian Veneracion at Jojo Avellana? Saan nangyari? Paano nangyari? At ano ang kwento nito? Started, meron kaming celebrity basketball sa Isabela. And this is the invitation of Dr. Abelo, his former husband na congressman, which is congressman dun sa Isabela. If I'm not mistaken, that's in Santiago that time. While pabiyahe namin papunta ron, okay, naging safe lahat and everything. Yung medyo nightmare po sa amin yung pagbalik namin. That we have to go back kasi meron po kami the following day, meron kaming flight nila Ian going to Dumaguete naman. Kasi this month, this time, yung panahon na nag-celebrity basketball kami doon, panahon ng fiesta. That's May 27. So 28, meron kaming from Isabela, nag-by-land kami. We have to go back to Manila kasi early morning ang aming flight sa going to Dumaguete. So while yung biyahe po namin, bigla po kaming na-aksidente sa Nueva Ecija, sa Talavera po ito nangyari. Na we hit a 16-wheeler truck na nasiraan po in the middle of the highway. Ako naman po talagang tulog na tulog dahil sa sobrang pagod po. Came from basketball, saka wala kaming ganong pahinga. So magkatabi po kami ni Ian sa kanyang van dahil nakisakay lang po ako sa van niya, na which is he has his own drivers. May dalawang drivers po na nagpapalitan. And sad to say, bago pa mangyari yung insidente, nag-CR pa kami ni Ian sa gilid ng highway lang. Ang area na madilim na hindi ko na matandaan. Kasi sa sobrang antok ko, Morl, talagang nakapikit ako habang jumijingle akong ganyan kami ni Ian. And after that, pagsakay namin, going back to his car, after 20 minutes or 25 minutes, sa sobrang antok ko talaga, tulog na tulog ako. We hit a 16-wheeler truck.
Balikan natin. Ano nga ba ang kwento? Ang sabi, muntik na raw bawian ng buhay si Jojo Abiliana. Ano yung kwento nun? Ano ang nasira sa kanya? At ano rin ang nangyari kay Ian? Yes, that's true, Morley. Actually, I was so very lucky. Sa totoo lang, sa case na na-experience ko, I fractured my L2, nabasag po ang aking lumbar spine, and sa sobrang lakas ng impact, hindi ko na po maramdaman na may tama na pala yung likod ko. I supposed to go out kasi nung nakita kong on the spot, bang! So humagis ako. Walang seatbelt kasi. So sad to say na yung van ni Ian, walang seatbelt sa likod. Ang seatbelt lang nasa harapan. Nung bumangga na po kami, dun po ako nagising. And I even, may head sa may aircon sa ibabaw. Mabuti ka mo, hindi ako dumiretso. Kasi kung dumiretso ako na hindi ako tumama sa may aircon, I was probably dead already. Kasi sasalpukin ko talaga yung likod ng truck. Ano nangyari kay Ian? Si Ian all the time gising siya. Actually, food trip nga siya, puro junk food. Gising na gising si Ian nung time na yon. Actually, natutulog ako all throughout sa biyahe. Panay ang alok niya sa akin, brother, gusto mo? Gusto mo ba? Siyempre, once nagising ka, aware ka sa mga nangyayari. So, nakita niya yung pangyayari. Merong naka-bright approaching. Siyempre, alam mo naman sa provinces, madilim ang mga highways. Kasi it happens mga around 2:30 in the morning. So, ngayon, itong driver niya, silaw. At hindi mo makikita talaga yung front. Kasi silaw ka sa liwanag ng ilaw eh. Na fina-flash daw ng driver, ayaw magbaba nung kara. Nung nagbaba lang, biglang all throughout, isang kotse lang siguro ang pagitan, andyan na yung truck. Na walang early warning device. Yun ang fault naman nung nasira ang truck. Nasiraan ito, hindi siya tumatakbo. Kaya lang in the middle of the highway. So yun yung lapses, walang early warning device na nilagay. And which is, we're not the first car na bumangga. We were the second car. Meron na palang naunang bumangga sa kanila. Na nakita ko pa sa tabi, a white car. Pero nagtataka ako bakit hindi man lang nila nilagyan ng early warning device. May nangyari ng insidente, hindi pa nila nilagyan ulit. Kaya nga nagkaroon pa kami supposed to be ng case about that, which is ang owner ng truck is a vice mayor from Cagayan Valley ata. Ang kwento, wala. Naidepensa ni Ian ang kanyang sarili dahil gising. Moral lesson. Yes, truly. Sa totoo lang, mahirap talagang matulog sa biyahe. Lalo mga long driving, iba talaga yung gising ka. Kasi anytime hindi mo masasabi yung aksidente, Morley. Although ang advice sa akin ng doktor ko, yung nag-operate sa akin, my surgeon, na every time, kasi hindi natin maiwasan yung antok talaga. Especially, pagod na pagod ka, galing kaming basketball. Tapos, madaling araw, busog na busog kami. So, hindi maiwasan talaga antukin ka. So, ang advice sa akin ng doktor, always bring pillows with you. Every time na nagta-travel ka, long driving. Kung saan nakapaling daw ang ulo mo, doon dapat ang unan. Kasi it will protect you, kahit papano. Grabe, Morl, ang nangyari sa akin, sobrang nightmare sa buong buhay ko. Accident prone ako actually. Maliit pa lang ako, dami ko na accident. Pero this is the worst accident I ever experienced in my whole life. Prone siya ng aksidente. Aksidente nga rin ba ang pagpasok niya sa showbiz? Balikan natin yung mas malalim na kwento. Paano nga nagsimula ang isang Jojo Abiliana na kausap ko ngayon sa Showbizlandia? Yes, Morley. I started year 1990. I audition for That's Entertainment. Ang nag-force sa akin talagang mag-audition is my mom. Kasi yung nanay namin talaga is very into show business. Mahilig kasi our mom is an operatic singer. Gusto niya lahat kami. Kaya dahil alam niyang lahat kami kumakanta. We have all the talents. No? We dance, we sing. Sabi niya, sumali ka sa dance. Noong una, parang, kasi di ba, nai-issue before kapag kapatid ka ng artista, kamag-anak ka ng artista, automatic, tanggap ka na agad. No, I didn't do that. Actually, ang ginawa ko, talagang nag-audition ako. Although nakilala na ako nila Kuya Germs kasi sumasama-sama ako kila Kuya before, kay PJ. And with my other brother also, si Dino. If you remember, yung dating original na Jukebox Prince. Oo. Na gumawa na ng 2 albums. Asan na siya? He's here. Magkakasama naman din kami. Although hiwalay Siya na ba kami nasa ng bahay. Japan? No. Yung nasa Japan, yun yung sumunod kay PJ. From the eldest, si PJ kasi yung panganay. At ako yung youngest. At lahat kami puro lalaki. 5 kaming magkakapatid. So that's PJ, Nolly, Martin, Dino, and me. So, doon ako nag-start. 1990, that's February 24. 1990. Oh, tanda ko yan. Tapos, introduce kami sa Araneta Coliseum. Hindi ko makakalimutan yan. Anyway, kapag binabanggit ang Jojo Abiliana, particular na way back 1990, panahon ng kasagsagan, ng kasikatan ng That's Entertainment, kasikatan ng mga love team, at ang love team ninyo ni Jennifer Mendoza ang isa sa mga pinag-uusapan. Naging kayo ba? Yes, Morley. Speaking of Jennifer, yes. Actually, sa mga hindi pa po nakakaalam, si Jennifer po ang aking first love at first girlfriend ko. So, nagtagal po ang aming relationship for 3.5 years. Tapos yun po, doon kami na love team at the same time. Buksan natin. Anong nangyari? Bakit hindi nagkatuluyan? It's a long story actually, Morley. Pag pinag-usapan natin, maabutin tayo ng second episode. My third party.
Hindi, ganito yan. Siguro dahil we're still young at that time. Not mistaken, 18 years old po ako. At 17 siya. So, mga bata pa ho kami. Hindi pa kami masyadong well-matured enough, no? Although, syempre, kapag in love ka, talagang gano'n ang situation. Siguro, talagang hindi kami para sa isa't isa. May mga hindrance dun sa aming relationship. Prangkahan, derechahan. Babalikan ko yung mga kwento noong 90s na iyan. Panahon ng mga Dutch Entertainment. Kasagsagan ng kasikatan ng Jojo Abellana at Jennifer Mendoza at ng iba pang mga love team. Totoo ba na sa'yo nang galing ang problema? Meron kang babae at iniwan mo si Jennifer? Nakakalungkot lang din isipin. Kasi hindi ko maintindihan kung saan nila nahagilap yung meron akong third party. Kasi sobra akong in love kay Jenny noon. Kasi kagaya na sinabi ko, first girlfriend, first love. So hindi ko maintindihan. Siguro dahil gawa lang ng, most of the time naman kasi magkakasama kami sa mga trabaho namin. Kasi dahil we're love teams, no? Mostly mga shows namin kami magkasama. Kaya lang, naman sa moment na din naman na hindi kami nagkakasama. Meron ako nakakasamang iba, meron din siya nakakasamang iba. Siguro alam mo naman kasi ang showbiz before na pagka may nakitang iba kang kasama, may something na agad. Which is hindi naman totoo. So yun lang din ang gusto ko linawin na walang third party involved na nangyari sa akin. May mga tukso-tukso dahil hindi maiwasan dahil siyempre mga artista tayo, wherever we go, napag-uusapan tayo. May panghihinayang ba at hindi mo nakatuluyan yung first love mo? Well, una sa lahat, Morley, nakakapanghinayang in the first place. Kasi, syempre, once na nagmahal, ako kasi ang taong pag nagmahal-mahal eh. Wala akong nakikitang iba. Ganun ako magmahal. And I think, kung balikan natin yung nakaraan, alam ni Jennifer yun. Alam niya yung pagkatao ko. At saka yung mga naging karelasyon ko, alam nilang lahat yan. Basta ako, once na nagmahal kasi ako talagang buhos ang aking pagmamahal. Kumusta na si Jennifer? Meron ba kayong communication? Bihira na kami magkita. Kasi the last time we had this, yung yearly naming reunion, kaya na-late pa nga ako dahil I came from a taping. Na-late akong dumating, kaya marami ako hindi naabutan. Pero kasi syempre, may mga kasamahan tayong mga kagrupo, like I'm from the Wednesday group, may mga naiwan ng mga taga-Wednesday doon, so nalaman ko kung sino-sino lang yung dumating. So hindi rin siya nakarating. At the same time, siguro, the last time I saw her, if I'm not mistaken, baka 2 or 3 years ago, matagal na. More on, nasa GC na lang kami mga nag-uusap-usap. Pero personally, hindi na kami nakikita. Dahil she has his own family already. The same time, busy rin ako. Tapos yung mga the rest of our co-members na may mga iba nasa abroad na. So yung iba naman, busy rin sa kanilang daily routine. Kumusta na ang Wednesday group? Sino-sino ba kayo sa Wednesday group? Marami kami. But aming syempre naging leader before sila Romnick Sarmiento, sila Cheryl, no? Tapos nandyan si Direk Ricky Rivero na sumalangit na. Ang isa sa aking matalik na kaibigan na para kong kapatid yan. Of course, Chucky Dreyfus. Yung mga nabutan ko, batch na pumasok ako noong 1990. Like sila Jovit Moya, Cecil Galvez, sila Marilyn Villamayor, Tyron Sason, Med Trinidad, Bian Garcia, Christine Sablan, Michelle Olalia. Kabisado mo. Yes, oo. Hindi kasi actually, we have this GC up to now. So yung mga usually mga active like sila Charmaine Arnaiz pala, nakalimutan ko kasi si Charmaine nalipat ng Friday eh. Pero part of Wednesday pa rin family. Mula doon sa pagiging Dutch member mo, no? Dutch Entertainment member, ano yung natutunan mo dito? Nadala mo hanggang ngayon? Grabe, sobra ang dami kong natutunan dito, Morley. Number one, kung paano ako humarap sa maraming tao. Kasi mahihain ako. Sa aming magkakapatid, ako halos yata ang pinakamahihain sa lahat. Hindi ba si PJ? No. Nung nag-start si Kuya, ganun din. Pero mas more on, yun ang dream ni Kuya eh. Ako kasi talagang hindi ko akalain na mapupunta ako sa show business. Very athletic kasi ako, more. I'm into basketball talaga ever since. And I even entered a pro league, no? Like yung PBL before. Nakapasok ako dyan pero hindi ko lang tinuloy. So talagang first love ko talaga is basketball. More on sports. Sports-minded ako. Pero dahil sa finorce ako ng mom ko, yun nga, what I've say a while ago, na siya talaga ang nagtulak sa akin. Subukan mong pumasok ng Dutch Entertainment. At so yun po, doon ako natuto talaga humarap sa maraming tao, na-develop ang aking talent, especially sa singing, pati dancing, hosting, newscasting, halos lahat. Ang dami kong natutunan sa Dutch. At number one sa lahat, yung pagiging totoong tao mo sa lahat naman nakakaharap mo sa showbiz. Ang pagiging totoong tao, sasalingin natin. PJ, kapatid mo, malambot ang puso, maanuwain. Ano reaction mo na si PJ hindi na imbitahan sa kasal ni Carla Abellana? Well, actually, marami na nagtanong sa akin about it. Recently, may mga interviews din ako na tinatanong sa amin, which is, yun naman talaga ang buong katotohanan. Na, sorry to say this, but talagang walang na-invite sa aming Abellana sa wedding ni Carla.
Pero para sa akin, Morley, in behalf of my brother, nanahimik na rin si PJ about it. Ayaw niya na lang di magsalita kasi nami-misinterpret lagi. Once na in-interview siya, nagiging iba yung interpretation ng iba. Ako bilang kapatid at bilang uncle ni Carla, I have nothing against it. Naintindihan ko kasi karapatan ni Carla rin mag-decide kung sino ang iimbitahin niya sa kanyang wedding. Pero nasaktan ka. Nakakalungkot kasi syempre, kami kasi mga clannish kami. Kami mga Abeliana, kaming mga magkakapatid. Kumbaga, pinalaki kami na sama-sama kami sa hirap at ginhawa. Kahit man nagkakaroon kami ng misunderstanding, pero naayos namin agad-agad. Yung unang kasal ni Carla kay Tom Rodriguez, naimbitahan kayo. Andun kami mga Abeliana. Nung ikalawang pagkakataon nang ikasal siya, wala kayo. Wala na kami. So sad to say, nagulat na lang din kami na biglang lumabas na kinasal na si Carla. Nakakalungkot kasi actually, alam mo, Morley, lahat ng mga pamangkin ko na anak ni PJ, sobrang masasabi kong malalapit sa akin talaga. At si Carla, isa sa mga baby mo. Correct. Ang tawag ko dyan hindi Carla. Cara. She knows that. Bilang isang uncle na nagmahal kay Cara, ano yung saktong naramdaman mo una nung ikinakasal sa Tom? Actually, Morley, nung nakilala namin si Tom, kasi taon-taon naman yan nagkikita kami, especially every Christmas season, December 25. Nag-get together kami niyan. With Carla, the sister, mga apo ni Kuya, apo namin, sa pamangkin. Na-meet namin si Tom in person. Although, nakakasabay ko si Tom minsan sa mga gatherings, mga ibang occasions. Pero ito talaga, personally, nakausap namin ng masinsinan. Kasi family gathering. Actually, wala kami masabi sa attitude nito. Very warm. Although, ayoko na lang mag-mention, yung mga past relationships ni Carla, may mga iba doon na medyo hindi kami in favor for her. Kasi parang iba yung pakiramdam namin sa attitude nito. Sino to? Mahirap na, ayoko na lang mag-mention. Basta yung mga naging past niya. Hindi na naman isa, dalawa yan eh. Siguro may mga ganun eh. First impression mo palang more, palang mabigat na. Alam mo yon, may ganun tayong instinct. Pero to si Tom, nung una, nagustuhan namin kasi very vocal. At saka nahilig sa kanta. Kasi kami, pagka may occasion kami, kantahan ka. Karaoke talaga yan. So siya talagang jamming sa amin. Nagmamadali na nga si Carla kasi may pupuntahan pa sila. Ayaw pang umalis dito. But anyway, past is past. Siyempre, ako para sa akin kasi, siyempre, ang side ko, hindi porkit nababangkit ko si Tom na okay ang ugali. Pero siyempre, ang side ko pa rin yun sa pamangkin ko. Kahit hindi lang din namin totally alam talaga kung ano yung side niya. Walang explanations kasi sa amin ever since eh. So, we love to hear from her talaga dapat. Para, siyempre, priority namin siya. Dahil siya yung pamangkin ko eh. Siya ang involved dito sa ganong situation. Nung ikinasal si Carla, close kayo nito. Masaya ka habang ikinakasal, kabilang na ang buong pamilya nyo, nandoon. Yes. Dito sa ikalawang kasal niya, ano yung sakto uling naramdaman mo habang napapanood mo yung wedding niya? Napanood mo ba ang video o what? Hindi ko totally napanood ang buong video. Although, syempre, lumabas lahat sa TV, lumabas lahat sa social media, yung wedding nila. Syempre, at first, andun yung naging masaya ako. Walang feelings na masama agad ang loob. Kasi gusto ko lang namang makita all the time, masaya yung pamangkin ko. Well, ever since, yun ang lagi kong sinasabi sa kanya. Nung nagkaka-boyfriend siya, I even talked to the ex-boyfriends niya before, personally, na nasa Japan pa ako that time, na alagaan niyo mo yung pamangkin ko at ayokong paiiyakin mo yan. Siguro, sa nakita kong masaya, iba yung glow, iba yung ganda lalo ni Carla. Kitang-kita yung happiness sa kanya. Siguro masasabi ko, masaya-masaya na ako for her. Kaya nga sabi ko, sana ito na talaga ang forever niya. Huwag na nating paabutin pang magkaroon pa ng panibago na naman uli. At huwag naman sana. Pangatlong kasal. Naku, mahirap na yan. Kasi, alam mo naman ang history ng kanyang tatay, di ba? But anyway, Ano ba history ng tatay? hindi, kasi di ba, aminado naman si Kuya na tatlong naging pamilya niya. Pero wag naman sanang mamana sa mga anak. Tama na, kay Kuya na lang yun. Ang importante, masaya si Carla. Kung saan siya masaya, masaya na ako. Nababanggit mo si PJ. Reaksyon ng isang kapatid kapag inuulan ng intriga si PJ, particular na kapag nagko-comment siya kay Carla. Actually, wala naman akong against sa mga interviews ni Kuya, ni PJ, tungkol sa kanyang anak. Siguro nagkataon lang na maganda yung conversation that time kasi syempre doon nagsimula yan eh, no? Yung about doon sa interview ni Nanay Christy sa kanya. Na-excite lang siguro yung kapatid ko. At naisip niya, kasi mga boys usually, in reality, talagang may nangyayaring ganyang situation. Pero hindi kailangan ikwento dapat. Pero naikwento. Naikwento. Napasarap ang kwento ng kapatid ko sa interview eh. Although, syempre kahit papano naman naapektuhan si PJ. Naisip niya rin na parang sana hindi ko na lang pala nabanggit. Kasi mahilig si Kuya magbiro-biro ng ganyan. Ito yung kwento ng kasal. Yung tungkol doon kay Tom. Yung pagiging sila na ni Carla, tapos yung parang, alam mo na, yung one night stand na sinasabing issue about it. Doon nag-start yan eh. Pero, although,
nag-usap kami ni Kuya, napanood ko yung interview niya. Sabi ko nga sa kanya, Kuya, dahil syempre, nandyan yung moment na hindi sila okay na ni Tom. After the wedding, imagine mo, katatapos na ng wedding, parang 2 months. After 2 months, they got separated. So, hindi biro yun. So, ako naman naiintindihan ko in both part. Naiintindihan ko. Masyado na na-excite siguro yung kapatid ko sa kwentuhan. Pero, he doesn't mean yet na maka-apekto yun kay Carla. Dahil kilala ko ang kapatid ko, mahal na mahal niya lahat ng anak niya. Yun lang masasabi ko. Wala talagang makikitang ama na kayang tiisin ng mga anak. Kinasal, naghiwalay. Nagkaroon ng sariling pamilya si Tom at gayon din si Carla. Pero ang kwento, tunay na dahilan ng hiwalayan ay nananatiling nakatago. Jojo, bilang isang angkel sa isang pamilya, siyempre napapag-usapan din minsan kung ano ang nagiging problema, kung ano ang tunay na sitwasyon. Ang sabi ng mga balita, pera ang dahilan ng hiwalayan. Bigyan mo nga ako ng konting linaw o bigyan mo ako ng konting kwento kaugnay sa nalalaman mong tunay na dahilan ng hiwalayan. Okay, actually, Morley, si Tom lang kasi ang naringgan namin ng side. And yun ang nakwento ni Tom sa papa ni Carla. Na which is yun ang nakwento sa amin ng papa ni Carla. Na about sa money. Pero nung narinig ko kung pera lang, parehas naman silang active sa showbiz. Maganda ang income nila, may mga commercial sila. Kung pera lang yan eh. Kaya naman kitain yan. Hindi para sirain ninyo yung pagmamahalan nyo bilang mag-asawa. Para maghiwalay kayo dahil lang sa pera. Parang hindi ako naniniwala sa kung dahil lang sa pera. I think meron talagang personal reason kung bakit nagkaganon din yung pamangkin ko. Ang sabi, Jojo, ay naloko, na-scam si Tom milyones ng isang kaibigan. Yes, sabihin na natin na gano'n ang pangyayari. Pero minsan, dala na lang din natin ng pagkakamali sa buhay yan. Na masyado tayong nagtitiwala minsan sa mga tao. Na kahit sa sobrang close na natin, nagtitiwala tayo ng sobra. Hanggang sa yung pala, niloloko na tayo. Pero para sa akin kasi, Morley, ako bilang uncle, bilang lalaki, ito na lang. Kung pera lang ang pag-aawayan natin, hindi ko sisirain yung pagsasama natin, pagmamahalan natin kung sa pera lang. Ngayon, kung may nangyaring ganyan, kahit milyon-milyon man ang nawala, pag-usapan natin mag-asawa. Paano natin mababawi ito? We have to work hard for it. Huwag natin paapektuhan ang ating samahan, ang pagmamahala natin. Hindi reason yun para maghiwalay tayo. Hindi rason ng pera para maghiwalay, pero may lumalabas ding issue noon pa man na hindi masagot-sagot at naging isang malaking panandang pananong. Medyo kinakabahan ako para itanong ito sa iyo. Pero okay lang. Teka, inom muna ako ng tubig, Morley, ha? Sige. Ipagpaumanin mo na itatanong ko ito sa iyo ng diretso. Noong pa man lumalabas yung issue na gay daw si Tom Rodriguez? Oh yeah, maraming lumalabas na speculations about it. Well, respeto naman para kay Tom. Sa pagkakilala naman namin, wala naman kami nakita ang ganun siya. Pero syempre, kanya-kanyang opinion yan Kanya-kanyang observation ng mga tao yan. Pero kami kasi wala naman kami nakitaan. Kahit man sigurong sabihin na natin, kung may ganun mang pakiramdam si Tom, nire-respeto pa rin namin. Ang importante kasi dyan para sa akin, Morley, yung pagmamahala nila ng pamangkin ko. Kung mahal mo yung tao, kahit ano ka pa. Diretsahan. Kapag mahal mo ang isang tao, mamahalin mo siya kahit ano pa. Ang sabi mo rin kanina, posible na pera din ang dahilan at madali itong gawa ng paraan dahil pera lang yan, kikitain. Sa palagay mo ba, diretsahan, may pagkukulang si Carla? So actually, ang hirap kasi sagutin yan, Morley, no? Kasi lately, hindi nagiging vocal sa amin si Carla. Which is supposed to be, dapat kung sino yung kamag-anak mo, kung sino yung kadugo mo, mas marami kang maririnig sa kanya. It's unfair na magsalita ako against my pamangkin or magsalita man ako ng kung anong bagay sa pamangkin ko na wala kaming base kung ano talaga ang dahilan ni Carla para magdesisyon na maghiwalay sila nito. Hindi na raw vocal para magkwento si Carla. May kinatatakutan ba si Carla sa pamilya nyo? Or parang gusto niyang umiwas? Dahil kung dati-rati nga, very open siya sa inyo. Pero ngayon, biglang isinarado ang pintuan. O hindi na siya nagbibigay ng kwento tungkol sa kanya. Iniiwasan ba kayo? May takot ba sa inyo? O ano? Sa ganung bagay, Morley, actually, ayoko na lang din muna magsalita ba? Kasi ang una sa lahat, ang may karapatan pa rin magsalita dyan kundi yung tatay niya Kumbaga, in behalf of my brother na lang, mahirap Kasi ako, all the time, kilala ko si Carla Kilala ko ang pagkatao ni Carla. Na sobrang malambot ang puso. Sobrang bait na tao. And very well educated. Yun ang masasabi ko naman kay Carla. So kung meron mang mga ibang taong involved para sirain or gawan ng problema ang hindi naman dapat, mahirap kasi mag-judge Basta ako, masasabi ko lang, totoong tao si Carla. Namimiss mo ba ang isang Carla o ang isang Cara na tumatakbo sa'yo, yayakap sa'yo, manghihingi sa'yo kung gustong hingiin, maglalambing sa'yo? Gaano mo kamiss si Cara? Sobrang miss na miss.
As in, parang kung mga anak din yan. Dahil sa totoo lang, Morley, kung minsan yung may mga problem sila na hindi nila masabi sa papa nila, sa akin nila sinasabi. Nakakamiss syempre nung mga maliliit sila na lagi mo karga-karga. Wherever you go, pag naglalaro-laro kami, talagang kalaro ko sila. Nakakamiss syempre. At nakakalungkot dahil nagkakaroon ng ganitong hindi pagkakaintindihan sa pamilya. Bigyan mo nga ako ng isang kwento. Yung kwento na namimiss mo. Yung pangyayari na hindi mo malilimutan habang si Carla naglalambing sa'yo bilang Kara. Oh, we're talking about, of course, mid-80s ito. Kasi dalawa yan sila. Yung ate niyan si Erica. Actually, yung ate niyan si Erica, yan yung sinasabi sa akin nung pumasok ako sa show business, nakahawig ko eh. EEA. Erica Esther Abellana. Siguro ang namimiss ko dyan yung sa stroller. Yung gustong-gusto nila na tinutulak sila sa stroller. Tapos habol-habol na ganyan. Isa yon sa mga hindi ko makakalimutan. Tapos yung pakarga talaga. Then mahilig sila magpakarga. Wherever we go, pagka nagpapakarga talaga sila. So talagang kung ano man yung mga anak ko ngayon, talagang anak ko, parang ganun sila before. Kaya ang trato ko sa kanila parang mga anak ko na rin eh. Kaya masakit man sa akin yung mga na ganitong nangyayari sa amin. Pero I'm looking forward na hopefully, in God's will, lagi naman natin pinagdadasal yan na maging maayos lahat. Wala na sanang kung ano man yung mga sama ng loob, hindi pagkakaintindihan. Sana matabunan na yon. Kung meron kang isang wish o gustong sabihin, mensahe para kay Carla, at kung nanonood si Carla, ano ang diretsang gusto mong sabihin sa kanya? Well, Cara, lagi ko naman sinasabi na kung saan ka masaya, masaya na rin ang tito mo. Basta, I wish you all the luck. And especially, alam ko na sabik na siyang magka-baby. And in God's will, again, through prayers, pagdasal natin yan, na matupad yang ang pangarap mo na ganyan, na magkaanak na. Kasi it's about time. Medyo nagkaka-age na rin si Carla, pero syempre, kung ano yung pag-ibigay talaga ng Panginoon, good luck. I wish you both happiness. At sana, ma-meet ko yung iyong husband in person. Kasi hindi ko pa nami-meet yan in person. Masasabi ko lang, lagi ka mag-iingat. Ang health mo, huwag mong kakalimutan. Hindi puro trabaho, ha? Health is wealth, remember. Basta always remember that you still have your Uncle Jojo here. Anytime you have a problem, I'm willing to listen. Kung may isang regalo ka na ibibigay kay Carla sa mga oras na ito, anong regalo ito? Siguro, hindi regalo to eh. Mas matindi sa regalo. Gusto ko magkita kami, kasama ko yung papa niya, at magkaayos silang dalawa. Yun yung best. Nahihiyak tuloy ako. Kasi sobrang namimiss ko na yung mga pamangkin ko. At the same time, they're very close with my children. Yun siguro ang pinaka-the best na maibibigay ko sa harapan niya. Ito ang papa mo. Magbati na kayo. Dahil mahal na mahal ka ng papa mo. We love you, Cara. Nakakaiyak, teary eyes. Pero ang luha na ito ay hindi nangangahulugan ng galit. Yes. Hindi nangangahulugan ng sama ng loob. Diretso kong itatanong, para saan ang luha mo? Para sa isa kong tinuturing na anak na gusto ko lang nakikita kong masaya kami lahat. Magsama-sama kami uli, makumpleto ang mga Abellana. Siguro kung ano man yung galit ng mom ni Carla, yung ate niya, kung ano mang meron, sana maayos na natin, hindi na tayo mga bata. Tsaka, let's move on. Kumbaga, we have our own families already. Sana maayos na kung ano man yung gusot na yan. Kalimutan na natin kung ano man yung mga samaan ng loob. Nasasaktan ka? Of course. Kasi Gano'ng mahal kasakit? ko yung mga yan eh. Mahal ko yan. Masakit. Na para kung siyempre tinuturing mong parang mga anak mo, pamilya mo. Tapos ganyan yung nagiging sitwasyon. Dahil lang sa mga bagay na hindi lang nagkakaintindihan na dapat mabigyan ng linaw lahat. Kung merong isang kanta na gusto mong ibigay kay Carla o iparinig kay Carla, anong kanta ito? Greatest love of all. Pwede bang kantahin mo para sa ating mga viewers, para sa ating listeners, at para mismo kay Carla? Konti lang. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them the sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I succeed, at least I live your side. Yun na. The greatest love of all
Yun. Di ba? Hindi ko na kinakanta yan, pero parang biglang yun lang ang pumasok sa mind ko. Biglang pumasok sa isipan niya, kumustahin man natin ang mga anak ni Jojo. Jo, Yes. kwentuhan mo naman kami tungkol sa mga anak mo. I heard na meron kang isang anak na artista na na-meet ko sa press ko ng Hell University. Yes, correct. Kanilang MediaCon. Jo, kwentuhan mo kami. Ilan ang anak mo? Sino-sino sila? Tatlo po ang aking anak na may eldest is a girl, si Janela, na nasa Japan ngayon. At siya po ay isang English teacher doon. Sumunod dyan, si Jack. And then si Jacob. So si Jack po, ito po siya ngayon, ang active ngayon sa show business. Nagtitaping ngayon sila, na which is magsa-showing na yung kanilang series na Hell University under Vivo Films. Binibigay mo sa kanyang tip para magtagal sa showbiz. Paano mo kinakausap si Jack? Lagi kong pinapaalala sa kanya na, anak, pag-igihan mo, isa puso mo yung ginagawa mo, at ang mako-conscious kahit kanino, basta gawin mo lang yung trabahong binigay sa'yo, and always put your feet on the ground. Yun ang lagi ko sinasabi sa kanya. Huwag lalaki ang ulo, lalo na kapag nakikilala ka na, magiging famous ka na, dahil number one pa rin sa show business, yung magiging humble ka. At maging simple ka lang, siguradong mamahalin ka ng maraming tao. Barkada niya si Andre. Yes, true. Andre Iliana, yung anak ni Aiko. Yes, yes. Ano, Yan Jo ang Marie? kanyang ka-close dahil sila magkasama ngayon sa kanilang TV series. Eh, Hell kinuwento ka sa University. akin, madalas sa bahay ni... That's true kasi lagi siyang ini-invite ni Andre. Although nakausap ko na rin si Sis Aiko about it. Sige, hiramin ko muna yung anak mo ha, Brother Joe. Kasi walang kasama si Andre at nakikita niyang bait yung aking anak. So gusto niya yun din daw ang nakakasama ni Andre. Habang kami nag-uusap ni Jojo, napatingin ako dito sa tubig ko. Kulang na siya. Kasi nga, nabawasan ko na. Tanong, may kulang ba sa'yo? May nabawas ba sa pagkatao mo? Ano ang gusto mong punan sa mga kasalanan mo? O at ano rin ang nagawang kasalanan mo sa sarili mo? Siyempre, wala naman taong walang kasalanan sa mundo. No? Nagkakasala rin naman tayo. Pero siyempre, pag nagkaroon tayo ng kasalanan, we see to it na makabawi tayo sa mga kasalanan na yun. Ano kulang sa'yo? Meron ka pa bang gustong gawin? May Well, gusto ka bang punan? Siguro masasabi ko hindi man naging kumpleto ang aking pamilya. Kasi I'm also separated with my wife, yung mom ng aking 3 children. Yun kasi before yung sabi ko, pag nag-asawa ko, sorry kuya ha, ayokong parang maulit yung nangyari sa kapatid ko na he has 3 families already. Although, siyempre ganun talaga ang takbo ng buhay. Pero parang I see to it na gusto ko, ito lang. Isa lang magiging pamilya ko. Kaya lang talagang hindi natin masasabi talaga, Morley, na kahit gaano kayo katagal magsama, talagang pagka umabot sa puntong maghihiwalay kayo talaga. May gusto ka bang ayusin sa buhay mo? Well, siguro, ang masasabi ko lang, Morley, ang hirap ano? Kasi nag-start lang naman ito nung nagiging irregular job ang aking trabaho. Siguro, yun ang gusto kong mangyari, na sana magtuloy-tuloy yung mga projects na darating sa akin. Na hindi lang para sa akin yan kundi para na rin sa mga anak ko. Binayo ka ba ng kahirapan ng mga panahong ikaw ay may sakit at ang anak mo ay lumalaki? Ano ang ginawa mo? Yes, Morley. Umabot ako sa puntong yan. Na tipong kahit ang dami kong ipon, halos naubos lahat. Especially nung na-aksidente ako, 1 year akong natigil, na totally kailangan ng healing process. Wala akong trabaho for 1 year. So bumawi ako nung nag-Japan ako. I-offer sa akin. Awa ng Diyos, Morley talaga. Alam mo, ibang nagagawa ng pagdadasal Binigyan ako ng trabaho ng regular for 11 years. Nakaipon ako, nakabili ako ng kung ano-anong pangangailangan ko sa buhay, bahay, everything, sasakyan. At nabibigay ko lahat ng mga gusto ng mga anak ko, ng pamilya ko. Pero nung nawalan ako ng trabaho, siguro after a year or 2 years, para akong binagsakan ng mundo. Silipin natin yung panahon na para kang binagsakan ng mundo. It started yan, Morley. Yun nga, nung nawalan ako ng work. Tapos, sinundan pa ng namatay yung nanay namin. It happens nung 2016. Namatay yung mom ko. Tapos, hindi na kami okay ng aking ex-wife. Nandun na yung gulo namin parehas. The following year, 2017, namatay din ang tatay ko. Sunod-sunod, same month silang namatay. April 3 ang tatay ko, April 27 ang mom ko. And after that, 2018, iniwan ako ng mag-iina ko. Dumiretso sila, bumiyahe sila papuntang Japan. Naiwan ako mag-isa. Naiwan kang mag-isa. Saan ka naiwan? Ano ang kwento ng iyong pangungulila? Well, syempre, mag-isa na ako. Wala akong ibang mapupuntahan dahil both of my parents are dead already. Namatay na sila. So, wala akong ibang mapuntahan kundi mga kapatid ko. Although, una, napunta rin ako sa best friend ko na siya rin yung tumutulong, maalalay sa akin. Kasi nung una, parang nahihiya pa akong umano sa mga kapatid ko Dahil, alam mo yun, ang dami kong pinagdaanan. Nagkapera ako, nakaipon ako and everything. Happily married. Tapos biglang all of a sudden, biglang parang ang bilis lang ng pangyayari. Nang nawalan ako ng regular work, ang bilis na parang binagsakan ako ng mundo. Zero ako ulit.
Yung mga ari-arian na naipundar mo, ano ang nangyari rito? Na frozen lahat. Gawa ng, I have my own townhouse dito sa Quezon City na naibenta ko. Na pinaganda ko yung bahay namin sa Cavite. Of course, na nabenta ko yung mga ibang ano doon na priority ko sa mga bata, sa kanilang mga insurance, mga bagay-bagay na mga pangangailangan ng pamilya ko, sasakyan and everything. Kumbaga, andun ngayon. Dahil nagkagulo kami ng mom nila, andun naman yung bahay, walang nakatira. Ang alam ko, pinauupahan kasi siya ang talagang nag-handle ng house namin sa Cavite. Hindi na ako nakialam kasi inisip ko, pag nakialam pa ako, lalo lang gugulo. Total naman, nanay naman ng mga anak ko yun. So I decided na sabi ko, I have to move and on my own, na kailangan kong gumawa uli ng foundation. Noong mga panahon na bagsak ka, buti hindi ka humingi ng tulong sa alak o droga. Yan naman ang hindi ko papasukin, Morley. Kasi una sa lahat, kami pinalaki ng aming mga magulang na maayos na pamumuhay. Na kahit hindi kami mayaman, simpleng buhay lang kami, pero never kong sinubukan ng magdroga. I don't even smoke. Kaya nga, Morley, sa totoo lang, ang bilis ng aking recovery nung aksidente ako. Kasi bukod sa bata pa ako, wala akong bisyo sa katawan. Alam ko, puro sugat yung mukha ko. Pero parang wala lang nangyari, di ba? It really helps. Na kapag alaga mo sarili mo, pangangatawan mo, wala kang bisyo sa katawan, mabilis ang healing process ng lahat. Yun naman ang aking mapagmamalaki na never pumasok sa isip ko yon na gumamit ng drugs. Alam mo kung anong nakatulong sa akin? Number 1 is prayers. Number 2, my family. And number 3, I have lots of friends na nasa paligid ko na yan ang tumutulong at sumusuporta sa akin. Gusto kong marinig sa bibig mo kung ipapayagan mo. Anong pangalan ng misis mo? Sabihin ko na lang na Ana. May pamilya na ba si Ana sa Japan? So what I've heard, masasabi ko, may partner na siya. May partner na siya. Ikaw? Siyempre, we were talking about mga almost 9 years ago na naghiwalay na kami. Mahirap naman yung mag-isa sa buhay, Morley. So siyempre, meron naman tayong inspirasyon din sa buhay. Showbiz? Non-showbiz. Pero wala pa kayong anak? Wala. Siguro, hindi muna namin iniisip yan kasi priority muna namin parehas yung aming karera. So far, priority ko muna yung sarili ko at ang mga anak ko. Kung kanina binigyan mo kami ng isang awitin para kay Carla, gusto kong marinig isang kanta na sasalamin sa isang Jojo Avellana. Anong kanta ang babagay kaya sa buhay ng isang Jojo Avellana? I remember so well the day that you came into my life. You asked for my name. You have the most beautiful smile. My life started to change. I'd wake up each day feeling alright with you right by my side. Makes me feel things will work out just fine. And how did you know I needed someone like you in my life? That there was an empty space in my heart. Kinikilabutan ako. Bago tayo magtuloy-tuloy, mas mainit, mas malalim, pag-usapan muna natin, ano nga ba ang pinagkakaabalahan ng isang Jojo Avellana? Jo, ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo ngayon? Actually, streaming na kami ngayon. I did this vertical movie under Viva. Itong mapapanood po ito sa Viva Movie Box. So lahat po na hindi pa nakakapag-subscribe nito, mag-subscribe na po kayo ng Viva Movie Box. Ang title po ng aming movie dito, miniseries and the thing. She's Not My Sister. So yun po, panoorin niyo po yan and directed by Temi Abad. Pag-usapan ang Viva, biglang pumasok sa isip ko. Trova kulinga ako. Di ba nagpa-sexy ka? Pero hindi yan sa Viva. Ayan, kasalanan mo. Kasalanan mo yan. Solid, binalikan mo naman yung panahon pa ng Ikaw popong natin. ikaw. Ang dami kasing ano sa akin noon, ang dami nag-o-offer. Sa Seiko and everything, marami. Depende kasi sa script. Kasi hindi ko naman talaga forte yun. Kaya lang ang daming gustong kumuha sa akin. Sabi ko, bakit? Ano ba nakikita nyo sa akin? I don't know. Basta gusto nila, interested sila. Pero there was one time, may dumating sa akin script and offer. It's a comedy sexy film. Anong pelikula to? Diyos ko, sa totoo lang, nagulat nga ako kasi nung una wala pang title. Tapos bilang all of a sudden, nagulat ako sa title. Ano ang title? Sabihin ko ba? Oo, ano ang title? Ano nga? Masarap ang unang kagat. Diba? Sino Pero very intriguing, ha? Sino bida dyan? I'm with Carla Estrada that time. Oo. Tapos sila, ang leading lady ko dito, si Alma Soriano. Ah, sexy nga. Oo, super sexy yun. Naging kayo oo. ba ni Alma? Hindi. Yung totoo. Hindi. Pero ano kami? We're close friends. Gano'ng kalalim yung close na yun? Hindi naman ganun kalalim. Those were the days.
ako eh. Alma Soriano. Changing Alma. Anyway, go. Yun ko nasubukan. It's a comedy sexy film. Nag-enjoy naman ako. Pero talagang hinilera nila ako nung panahon ng mga sexy stars. Leandro 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 Valdemar. Yung mga yan, yung kung sino yung mga sexy stars na sa ko. Kita ko sa isang magazine na, although may pictorial kasi ako na medyo sexy. Hanggang saan yung sexy na yun? Yung pisngi lang ng aking bat nakita. Yung mga ganito ganun. Pero wholesome pa rin. So lumabas yun, nagulat ako. Grabe, sabi ko ba, hinilera ba naman ako sa mga veteranong mga sexy actors? Pero ba, may asim pala ako. Parang ganun. So, ayun, na-experience ko once. Hindi na nasundan. Maraming kasing very daring, hindi ko kayang gawin. Bakit? I don't know. Hindi ko talaga forte, Morley. So, talagang sorry. Sorry po sa yung mga nagkumuha sa akin producers noon, pasensya na po. Basta bigyan nyo lang ho ako ng acting skills kahit Wag lang ho yung sobra-sobra lang. Hindi ko kaya kasi Nagpakita ka ng bat. Nudity na hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Actually, nasa clippings ko pa yun eh. Minsan pag nakikita ko, nag-enjoy ka. binabalikan ko yung nakaraan. Bakit ko ba ginawa ito? Nagsisi ka? Hindi kasi syempre, pag may anak ka na, hindi po pag nakita nila, magugulat sila. Nakita na ng anak mo. Nakita nila yun. O, ano sabi ng anak mo? Syempre, lahat yan. Daddy, ano ba yan? Diba? The usual reaction ng mga bata. Ganun talaga pag artista, sabi ko sa kanila. Anyway, mula sa pagkakaupo mong yan, kung binalikan natin ang nakaraan, hanggang sa pagbalik uli natin sa nakaraan, magbalik-balikan tayo. Ano ang realization ng buhay ng isang Jojo Abiliana? Well, ang masasabi ko siguro, tuloy lang ang laban. Normal naman po sa tao ang mga pinagdadaanan sa buhay. Basta lagi lang ho tayong manalangin sa Panginoon at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Lahat ng ating pangangailangan ay ibibigay niya. Basta ang faith po natin ay nasa Kanya palagi. And syempre, always put our feet on the ground. At lahat, dapat tayo, marunong tayong tumanaw ng mga utang ng loob natin sa kapwa natin. Yun na! Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, Mabubuhay ka saan man panig ng mundo. yun na! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.